Bawat isa, sana experience ninyo lahat yung design ng awit. Amen. They are all free in Christ. Wala tayong pinag-aalang-aning na. Ito, basta hindi tayo someday, dahil nasolve ng lahat ang kasalanan natin ay naayos na sa Panginoon na tayo kinakatakutan. No? Ang Panginoon Jesus, sinetong niya lahat sa atin. Kaya buhay na buhay tayo at siya ang ating pag-asa at may kailanman. Yung pag-asa na yan ay hindi malalagay sa langanin, hindi mangyayari ang makikita na. Ang gusto kong tukuyin ngayon o kaya usapan natin ngayon ay napaka halaga dahil pero hindi ko matatapos ito ngayon. Tatapos ko ito sa Sunday. Kasi medyo mahaba-haba ko na. Itong buwan na ito ng December ay ito yung nasabing a season of lights, songs, gatherings, food, gifts, and celebrations. Dito sa ating bansa, dito sa Pinas, ang Christmas ay napakahabang selebrasyon. No, nag-umpisa ng birth hanggang January katapusan. O kaya kung minsan iabot pa ng February. Ayaw ang talagang masyado nagsiselebrate yan. Buwan ng Berber hanggang katapusan ng January. At makita natin na ang Christmas sa atin ay napakaingay, napaka-colorful. No? Punta lang kayo sa night market. Hindi ang mga kulay ko. Mapapagkain, mapadali, mapakailaw. At hindi hanggang ramdam mo ang December ng Pilipinas. And talagang December natin ay napaka-deeply cultural. Talagang kultura na yan. Kung saan nag-umpisa ang Christmas, mas matindi tayo, sobra tayo, in-accelerate natin. Sa kanila, ang Christmas nila ay umawit lang ng Christmas song, simpleng caroling, tapos yun na. Tapos na sa isang gabi. December 24. Tapos ang over niya ng December 25. Pero dito, talaga naman. Hindi mo na alam kung ano ang Christmas at New Year. Basta, December yan. No? Ganyan ang ginagawa ng natin dito. Sa kabilang dako, makikita mo ng Christmas ay nagbibigay saya. Bawat makikita mo na yan, pamilya, nasa isip at puso nila at nakita mo kinikilos nila Christmas. Joy everywhere. Kung mahirap nga lang, kung joy everywhere, pressure everywhere. Kaya kung minsan, dito nakikita mo karamihan milyon, papamuan ng lulutuin, pasarapan, paramihan. Pressure, celebrate yan sa Pasko. Ang nangyayari, hindi natin namamalayan na sa panahon ito, nare-replace yung Christ doon sa occasion, celebration. Nawawala na yung diwa, pinapalitan ng masasayahing sariling gawa.
kung may masyadong masayahin, maraming pera, may mga nalulungkot. Yung mga nagsabing nalungkot ang Pasko dahil walang pera. Nakabatay na ang Pasko sa talagang gagawin. Sana ako siguro dapat napalungkot doon. Kasi yung 13-month day ko napunta sa gulong ng sasakyan. Inuubos talaga. Pero, totoo ba yun na may malungkot na Pasko at masayang Pasko? Ang pakalala natin is, pawiin natin, let us redeem the joy of Jesus' birth. Redeem. Unin natin yung tamang joy, ligaya ng pagkapanganak ni Jesus. Do sa katotohanan, ako huwag kayong magalit dahil hindi ako naniniwala sa December as birth month of Christ kasi walang patunay talaga, walang proof, walang ebidensya. Kung gusto mong i-search yan, kahit si AI, my very best friend AI. Kasi ang gatli niyang kausap eh. Sabi ko nga kay Mrs. tingnan mo yung sabi niya eh. Pagpanalangin niya daw ako. Yan. At gusto niyang pakumustahan ako mamaya. Walang hindi masasabi yan ng tao ko. Ito, tanongin ko si AI. Google o ano man dyan. Yung sasabihin lang nila, ang Christmas celebration ay mag-trace back yan sa pagan tradition. Yan, pagan practice. Oh. Paano ngayon yan? Mga Christians, gumagawa tayo ng mga pagan practice. Huwag kayo damdam sa akin. Pero, kung man ginagawa yan, naging kultura nga dahil sabi nyo kanina. Sinabi mong kultura, apektado ang tao, mapag-Christian naman o hindi. Now, ilagay natin yan sa tama. No? Ilagay natin. Kailangan bawinin natin. Nung ipinanganak si Jesus, isa yan ay katotohanan. No? Ipinanganak siya para hindi mag-celebrate yung kaibigan mo sa pamamaraan niyang pag-celebrate. Ipinanganak si Jesus para gampanan niya ang kanyang ipinanong gawin dito sa lupa. Ipinanganak siya para ipakita niya na siya ay tao, naging ordinaryong tao. Ipakita niyang ehemplo ng dapat na buhay ng isang Kristiyano at gampanan niya yung mamatay siya sa cross dahil siya ang sinugo na maging sakripisyo para sa kasalanan natin para mabayaran. Ang nangyayari sa ngayon, imbis na doon tayo masaya dahil dumating ang tagapagligtas. Makita mo yan sa Luke chapter 2. Dinala ang glad tidings, great joy. Pero ang nangyari ay yung joy lang na physical joy naman na. Kaya nga may sabi ko, punta ako doon mag-Christmas. Sa totoo lang, yung salita ng Christmas, punta ko doon mag-Christmas. Pero wala sa isip na kaya meron nito ay dahil may pinanganak na tagapagligtas. Yung salita na pare-pare ko na sa punta ako doon mag-Christmas, punta ako doon mag-New Year, punta ako doon mag-birthday, punta ako doon mag-kasal, punta ako doon mag-isalo-salo, punta ako doon may kung ano-ano na. Ganun.
napapilang doon yan. Kaya, ang normal na ginagawa, pag wala kang takot sa Diyos, inuman. Inuman. Sayawan. Kantahan. Sukahan. O kasali ka rin eh. Di ba? At pag sumubra, nagkatagisan ng pride, suntukan. Ganyan na, tagaan. Mga ganito, busy ang ospital. May sinampas, may tinaga, may sinaksak. May naputukan. Ay, busy ang ospital. Kung napaka, naman dito, napaka-saklat na mga buwan. Christmas. Sa ibang banda, dito nga parang survival. Let's celebrate, let's enjoy. Bahala ka sa sarili mo. Kung safe ka o hindi. Yan ang problema dito. Kung tinakbo ka sa ospital, malas mo. Naging malas, walang may kasalanan. Kasalanan ni malas. Pag-survive ka, swerte mo. E sa Kristiyano, wala kasi yan. Ang December natin, either nagdudulot sa iyo ng kasiyahan o problema. Kaya, kailangan mailagay ito, gaya ng sabi ko kanina, mailagay natin ito sa tama. Let's begin the joy of the birth of Christ, resisting worldly celebrations without regret. Unin natin yung tama kaligayahan ng pagkapanganak ni Kristo na push natin palayo yung makamundong selebrasyon na hindi tayo regret o kaya sabihin natin pagkatapos sa lumampas ng Christmas kasi hindi man lang ako jamming si ganito. Yan. Hindi ko man lang nakasama si ganito. Sayang yung dating ginagawa. Bakit di tayo magdamdam dyan? I-promote natin yung joy mo kaysa yung celebration na gawain ng ating sarili. 1 John chapter 2 verse 15. Sabi niya doon, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ano ang real issue? Yan ang una natin. The real issue. Issue natin sa ngayon ay yung sa celebration, hindi doon sa affection. O kaya the real issue yung ginagawa natin, yung pagmamahal natin, nawawala na. Sabihin mo, sana na mahal ko ang Panginoong Hesus. Kilala mo bang Panginoong Hesus na minahal mo? Opo. Ano siya? Diyos na naging tao. Tagapagligtas ko. Niligtas niya ako dahil namatay siya sa krus. Kinilala ko yan. Malayong malayo ang kanyang ginawa sa ginawa ng demonyo. At sa kilos ng demonyo, malayong malayo kung ihambing. Banal ang ipinanganak na Jesus na kilala ko. Naninira sa buhay
at naghihila sa impyerno ang demonyo. Ngayon, kung yan ang pagkakilala mo, ang celebration mo dapat ay galing sa puso na malinis na puso. Correct? Natugma doon sa pagkilala mo, pagkilala natin kay Kristo. Kilala mo si Kristo, kilala mo si Satanas, alam mo pinagkakaiba. Ang celebration mo ay mas masaya yata si Satanas kaysa yung si Jesus. Ang puso mo na mag-celebrate, kita ko ka na, pera din ako. Kaya, anong celebration mo? Nakakay ka. Sabi ni Sister Rose, kung paano sa Sunday, dahil yan naman. Ugali kasi yan. Makakatay ng kalabaw. Narinig ko pa rin pala yung sabi niya, kalabaw. Hindi na maganda yung pagdinig ko dahil ako, hindi ako nagulang ng kalabaw. Nakakawa ako sa kalabaw sa tutulang. Bakit yung sinakatay ang kalabaw? Kung meron ka lang kalabaw na nakita mo doon sa Biskaya, doon sa ano natin doon. Alam mo, itsura ng kalabaw na sinubukan ko rin kasi yan eh. Pag-aralan ka. Tignan mo yung kalabaw pag hinihila. Patak dito niya ako doon sa hinihila niya na araro. Kapanyan yung leeg niya na humihila, tapos ang bagal-bagal kasi ang hirap niya yung hilahin niya. Pero ginagawa niya na matulungan ka lang. Tinanggap niya na roon na yan. Pagkatapos, bebenta mo, kakatayin, uulamin. Grabe yung puso naman yan. Ibang klaseng puso yan. Sabi nila sa kasal, pag sumayaw daw tayo ng mga ikubaw, pag ang entrance mo daw ng sayaw, nakaganyan yung kamay mo na tumatakbo doon, kakatayin daw doon, kalabaw. Pero pag ganito daw, ang pasok mo, patong. Kaya, alam mo, yung mga natutunan ko yan sa mga pinagpupuntahan ko. Pastor yung nagpaliwanag dun. Kaya baka maniwala ako. Kung maraming pera sa inyo, nakadami. Ano yan? Sabi mo, pakita ko may pera ako. Mama, punta ko. Tapos ang entrada ng kasal, magpapakitang may pera ko, kalabaw ang kakatayin. Kayabangan ng Christmas. Kita ka naman yun. May bahay. Pagkakatay ng kalabaw. Pagkakatay din ako ng isang kalabaw o baboy. May plastic. Ano klaseng puso na yung meron tayo niya? Hindi na si Kristo ang dahilan, kundi anong laman ng pakitaan na lang. Kaya pag-invite ninyo ako, nagsiselebrate kayo, pag-invite ninyo ako, mas gusto ko yung ramdam mo yung puso mo sabihin mo, basta nalika dito. Tignan mo, nag-gather ang mundo. Wala tayong pasok eh. Free ka naman, pastor. Halika, mag-gather tayo. Fellowship tayo, pag-usapan natin. Oo, ito na yan. Buti na lang. Meron tayong kalipatasan. Tapos parapan mo ako ng kalahating korneto. Kung nandyan si Mrs. Kung wala si Mrs. buong korneto.
Kung tapos, masaya na ako doon. Oo, ang importante yung puso, tapos mag-pray tayo, magdasal tayo, salamat Lord, tapos pag-pray natin. Anong pag-pray natin? Lord, thank you for this fish. Give us more fish. Oh, di ba ganda? Di ba? Ganun na lang. Sabi ko nagpapakita, alam nyo, ang mundo, ganyan ang sistema ng mundo. Yan. Kailangan overflowing yung tapos yung excessive na saya-saya. Dumaan na kasi ako dyan kaya minsan iba-ibang klaseng celebration na hindi approved yung Panginoon, yung Diyos. Hindi yung Diyos ang masaya, kundi yung demonyo. Ano nga akong sabihin, depende yan, Pastor. O sige, wala naman akong dyan, wala akong sasabihin, i-debate sa'yo. I-highlight ko lang na kung ganyan ang nangyayari sa'yo, sa Christmas na sinasabi, ay ako. Alam nyo, hindi naman, wala namang pinagbabawal o hindi naman pinagbabawal ng Biblia mag-celebrate. No? Kasi meron naman talaga dyan na ang Panginoon ay siya ang nagturo ng mga feast sa mga Hudyo na i-celebrate nila. Ang hindi lang maganda yung misdirected yung pagmamahal. Hindi na nauukol sa Diyos. Ang pagmamahal mo na napunta mo sa pagkain. Noong kabataan namin, mga high school na kung maalala ko yan, at elementary. Nung elementary ako, nung natuto na akong mag-aawit, ganito lang Christmas namin. Punta na lang kami, kakanta ka sa bahay, lalo dun sa pinaglalagay ko, bang house. Kwarto-kwarto yan, mga trabahador yan. Kakanta ka, pagkatapos mo rin, pupunta ka doon. Pag maganda yung pagkakanta ninyo, pinapatagal nung natutulog, nakikinig sa'yo, maamaalit, gusto niya yun. Naririnig ko yun, lalo pag may nagsisecond ko, sabi, ang ganda nung maawit din ang pumunta. Tuloy, pinapakinggan ko na lang, hindi ako matulog. Nakaubos ka na ng 8 kanta, wala pa, hindi pa lalabas. Pinapakinggan sa babayan, saka na lang malalagay, bigyan ko na lang din. Magbigay ng pera, 25 cents. Hindi nyo naabutan yun na pera, 25 cents. And, ganun lang. Tapos, sa school naman, mga exchange gift. Kaya tinuturuan kaming magbigay alok sa puso. Ngayon, iba na. Napag-aralan nila, natuto sila ngayon na ang exchange gift may lugi. Correct? Kaya may patakaran na ngayon ng exchange gift, hindi na puso. Anong patakaran ngayon? Gagasto tayo lahat 500 pataas, walang bababang 500. Tapos yun naman isa, pupunta bibili na kung ibabudget niya yung 500, kaya pang 500 lang talaga. Yan, pag bumili siya, 350 yung nabili, ihahanap niya ng item na pang 150 para mabuo yung 500. Alisin na yan. Rules. Hindi na ina-acknowledge yung puso. Di ba totoo yan? One time may nag-gift nga sa akin eh. Dahil na sa exchange gift, hindi ako nila, pero sinali yung pangalan ko. 350 yata yung magasto doon. Bumili ka, sabi ko kay
Punso, pabili nga tayo ng pang-gift natin doon. So bumili kami. Tinap ko yung sinabi, ayun, ginip sa akin. Sabi ko, ito naman yung jacket na nakita ko, ginakit niya one time. Amuyin mo ba, talaga. Suot niya ito na nakita ko. Tapos sino magsusuot sa atin dito? Naklase naman. Imbis na wala yung comment ko gano'n. Tuloy, nagko-comment ako na imbis na sinabi ko, ay, salamat. Iba na yung na-entertain ko, iba na yung nakita ko. Kita nyo, yan ang hindi gusto ng Diyos. Okay, mag-celebrate tayo, pero dapat, ang palagi pa rin motivation dyan, kahit pinanggagalingan yan sa puso, hindi mawawala yung pagmamahal. Dito sa 1 John 2:16, sabi niya, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father. Kung nagbabase tayo lang ng kasiyahan sa ating nakikita, pride natin, sabi niya, yan ay makamundo, hindi gusto ng Ama yan. Tingnan ninyo ha, mga Christians, yan ang ginagawa ngayon. Ingat kayo. Huwag niyong gayahin. Huwag natin gayahin. Ituro natin sa kanila ang tama. Ang kaligayahan ay hindi nababase dyan sa pagkain, sa dami ng ginasto mo, sa tawa mo, kung gaano ka kalakas tumawa, nakamay pa. Doon sa ano yan, ginagamit na yung ano yan, nilalagyan ng pera, 5 pesos. Medyo okay. Huwag niyong ibase dyan ang kaligayahan ninyo. Hindi kailangan mag-ingay-ingay ka, magtatatawa ka dyan, o kaya busog ka ng busog, o kaya ano dyan, para maging masabing masaya. Pwedeng meron kang tunay na kasayahan, na tahimik ka. At yun, kung ikaw ay nananalangin. Imbis na gagas-ugas, hindi ko naman sinasabing tuloy ko talaga itong pastor na to. Hindi ko naman sinasabing huwag kayong gagasto. Ang point ko dito ay hindi naman garanti yun. Pag gumasto ka sa Christmas, ubusin mo ang meron ka, bonus mo kung may bonus, 13-month pay mo, sweldo mo, kita mo sa negosyo mo, ubusin mo dahil Christmas ay garanti ang kasiyahan. Hindi. Pwede namang manalangin ka na kahit kalmado ka lang, silent ang atmosphere mo, environment mo, at ikaw, manalangin ka na lang at panalangin mo, Lord. I-bless mo naman ako, gusto kong maging mayaman. Problema ko kasi hindi ako nanalangin na mayaman na po. Totoo. Hindi ako nagdasal na, Lord, gawin mo akong mayaman, milyonaryo. Honestly, panalangin mo, Lord, bigay mo lang yung eksaktong pangangailangan ko. At kung saan mo ako gagamitin, i-sustain mo ako. Kung money involved, ibigay mo. Bigyan mo ako ng kakayahan i-manage yan. Ganun ko yun. Ako. Kung kayo gusto nyo yumaman, isabihin nyo, Lord, ayaw kong bumastugas ko rin, natutunan ko sa message. Nalangin na lang ko. Next, payamanin ko na lang, gusto kong yumaman. Pero, ano ko sa iyo, pag tapat ko sa inyo na kung gusto mo itong sinasabi ko, gawin mo akong instrumento mo. Kung naliligaw ako at hindi ko magampanan at yumaman ako, patayin mo na lang ako.
Uy, nag-prayer ko din yan. Ito lang. Ay sa mapunta ako sa isang bagay na ako lang ang masaya, hindi ka masaya, igaling sa'yo. Kung ikaw wala, kung dyan ako mawawala, huwag na lang. Kung nangyari man, maliligaw ako, kunin mo na lang ako. Ay sa maraming pang masaya. Ganun. Kaya, wag tayong madala sa pamamaraan ng mundo. Huwag nating mahalin ang gawain ng mundo. Intindihan natin yun. Sige ka, kung ayaw mo, pahala ka. Celebrate what you want to celebrate this December. Ubusin mo lahat. Tatawa-tawa ka ngayon. Katulog sa video okay. Pagkatapos ng celebration, anong susunod niyan? Mabigat ang ulo mo. Ubus ang pera mo, nakautang ka pa. Saan ka kukuha ng pambayad mo? Anong gagawin mo? Magtratrabaho ka, hindi para sa iyo pangbayad. Ano ba naman yan? Gawain ng mundo na yan. Tapos ginagawa natin din Christmas. Christmas is not about food, music, or gatherings. It's about pleasure with God. Hindi yan. Hindi itong sinasabing birth of Christ ay hindi sinusukat ng kinakain. Anong hinahanda ninyo sa karamihan na hinahanda sa Christmas? Lechon. Lechon baboy, no? Pastor, sinasabi mo lang yata ang hindi maganda yun dahil hindi ka na pwede sa lechon eh. Hindi, pag may lechon, kumakain din ako. Pero talagang tipid lang. Yung isang likod niya lang. Hindi. Talagang hindi talaga tungkol sa pagkain. About music, about gatherings. It's about pleasure. It's about pleasure of God. Yan ang Christmas na dapat na ginagawa ng Christian natin. Yung ang masaya dito ay ang Diyos. Amen? Masaya ka. Masaya tayo. Pero, mas masaya ka ba yung sabihin mo, Lord, masaya ka ba? Pag sumagot yan bigla sa iyo, saya-saya ko sa ginagawa mo. Ay, tatalong-talong ka din, alam mo masaya ako. By just knowing these words, kung ano mga napaparalan natin, meron tayong hint, meron natin tayong clue kung paano maging masaya ang Diyos. Diba? Meron na. Diba, yung pag nagmamahal, pag nailap ka, di ba ang ginagawa mo ay, di ba pag mayroon kang minamahal, rinili-record pa ano yung ako ha? Nailap ka, yung minamahal mo, di ba ang ginagawa mo ay yung masaya siya? Tama? O yung masaya ka? Yung masaya siya, binibigyan mo siya ng
Ako hindi ko ginagawa to. Pero kayo ginagawa nila. Binibigyan mo ng chocolate. Binibigyan mo ng bulaklak. Kasi pag ako niyan, nagdududa ako. Pag bigyan kita ng chocolate, gusto mo pa naman, pag na-diabetes ka, wala na. Hindi na kita tutuluyan na asawa dahil alam ko may diabetes ka na, ayaw ko makatalaga. Yung bulaklak ang hirap gawin. Ay, ewan ko sa inyo asa ko, ang hirap ko yung gawin. Nahihiya ako sa nahihiya ako, bibili ako ng bulaklak dadalhin ko sa minamahal ko, pero para lang maging masaya, bumili ako. Inilagay ko sa backpack. Isang malaki-laking backpack para hindi mag-crumple yun. Nilagay mo doon, tapos ingatan mo nagbiyahe. Di ko nilagay, talagang hawak na hawak ko kung naglalakad ako, lagay ko sa likod. Pero sa jeep, hawak na hawak ko na protektado na hindi mag-crumple kasi may bulaklak doon, rose. Tapos pagdating ko doon sa bahay ni Mrs., binuksan ko yun, sabi ko, ito rose. Walang nakakaalam na nagdala ako ng rose. Siya lang na pinagbigyan ko. Hindi ako kagaya ng iba na magdadala ng rose. Hawak-hawak nila talaga parang kahit pampatay ko. Nalilin ko sa rose. Gusto ko lang maging masaya siya. And that's how to celebrate and to please yung celebrant. Siya ang dapat masaya, hindi ikaw. Tama. Akala niyo pag sineselebrate mo, nag-iilom-ilom kayo dyan, naglalasingan kayo, pero hindi pa naman Diyos ang kwentuhan ninyo. Anong kwentuhan ninyo? Mga bubutit na kwentuhan yan. Akala niyo masaya yung... Ano sa tingin niyo? Masaya? Hindi. Hindi. And Diyos, sabi niya nga, anin ko yung mga alay ninyo sa atin. Nare-reject niya. Tapos tayo, magluluto-luto ka. Sa totoo lang, magluluto ka. Hindi naman para sa Panginoon, di ba? Magluluto ka para dun sa bisita mo. Tapos ang saya-saya mo pag nabusog yung bisita mo, di ba? Sabi niya, ang sarap mo magluto. Sarap pakinggan. Sarap mo palang magluto. Sa totoo lang, hindi niya sinabing kulang ng alat yung niluto mo. Hindi naman masarap. Yung pansit mo, kulang ng soy, anemic. Yung salad mo, tipid na tipid. Walang gatas lang, walang cheese. Ano pa? Dami mong mga pinuna. Pero ikaw na nung sabi, binabaliktad lang para hindi mo din. Para kang lumulutang sa hangin, saya mo. Sila naman ang dahilan na ginagawa mo yan, yung mga tao. Bakit sasabihin ba ng Diyos sa'yo na umabot hanggang dito yung niluto mo? Sinabi lang yan kay Cain. Umabot hanggang dito yung offering mo. Ay kay Abel. Tanggap ko yung offering mo. Eh dito, hindi ka na nag-offer dyan eh. Kakatay ka lang para to celebrate but actually not to celebrate but just to please. Pasayahin mo yung mga pupunta sa. Siguro yung nakikinig dito na walang pera, ubos ng pera ngayon, siguro ang saya-saya nila. Na-encourage sa hotel, wala akong pambili. Hindi, may pera ka man o wala. Ito, totoo ito. Sinasabi. Nara, pleasure. Ang mapis dyan ay ang Diyos. Ito ang problema yung enjoyment. Ito ang isang problema sa Christmas. Yung mga taong nagsiselebrate, not the Christmas, I mean, yung mga tao. Yung enjoyment without gratitude.
Alam niyo ito, bigyan ko kung pwede niyo i-practice. Gusto ko kasi sa amin, every New Year, mag-gather kaming as one family. Kasi gusto ko mag-evaluate kami din magpapasalamat. Sa ngayon kasi matatanda na rin yung mga anak namin, pabata kami ng pabata ng mga nila. Sila nagiging busy sa mga but we're trying na punta kayo dito, mag-isa tayo. Ganyan. Mag-isa tayo at magpasalamat tayo sa Diyos. Mag-evaluate tayo ng pasalamatan natin ng Diyos. Then, i-commit natin yung year na naman susunod. Ang nangyayari ngayon, wala na. Waldasan na lang at walang pasasalamat. Wala man lang magsabing narod na, Lord, salamat. Kung hindi kayo pinanganak, wala kaming kaligtasan. Bihira na ewan ko kung sino lumabanggit niya. O sige, ilang 25 na, ilang taon mo na. Ngayon, kung ang taon mo ay 30 years na. Doon ba sa 30 years may nabanggit ka sa 25 man lang na sinabi mo kung yan talaga ang birthday, sabihin mo, Lord, salamat at pinanganak ka. Kung hindi, wala akong kaligtasan. Sino? Nga? O, di ba wala? Walang gratitude. O, sinong kumain? April 24, 25, sino? O, kita nyo, may nagtaas na ng kamay. Honest yun. Kasi yun, alam. Kainan. Barbecue. Enjoyment without gratitude. Celebration without Christ. Wala yung sabi mo ng birthday, napapatatsin tabiyan, mawawala. Culture na yung nanganay. Culture, not Christ. Anong nangyayari sa December? Culture ang nasi-celebrate, hindi na si Christ. Dalawang letter C. Yung culture, yung Christ, out. Hindi natin ma-redeem pag ganyan tayo. Pag ganyan, ang nangyayari, ang labas natin ay, ang sineselebrate, ang nangyayari ay culture, ang napopromote, hindi spiritual na bagay. So, dito muna tayo. Sana, meron pa tayong 21, matapos natin itong message. Pero bago papasok yung 25 na yan, kasi parang 25, Wednesday ba yan? Tuesday, Wednesday. 21, 22, 23, 25. Thursday. Ayan. Bago next week na Thursday mag-25, sana ito, umpisa pa lang, isipin nyo na anong gagawin mo. Pagdating yan, matapos natin itong message, ito ang gagawin ko. Pag-isipan nyo na itong pag-aralan natin ngayon. Kung Kristiyano tayo, sundin natin ito. Amen? May natutunan kayo, wala? Para hindi ma-compromise yung talagang essence ng Jesus' birth. Okay, yan lang po muna.